Ang bait mo talagang manugang, Nicole. Iyan ang huling narinig ko bago namatay ang kamera. Sa isang iglap, ang mapagmahal na ngiti ay naging isang madilim na pag-ismid. Tinapon niya ang malamig na kanin sa harapan ko na parang sa aso. Kainin mo yan, matandang pabigat. Habang siya ay humahalakhak sa bisig ng ibang lalaki sa loob ng aming bahay, napagtanto kong ang impyerno ay hindi na sa ilalim ng lupa, kundi nasa loob ng mismong tahanang binuo ko para sa aking anak. Sino ang maniniwala sa isang piping saksi? Sana hindi na lang kita kinuha sa probinsya, nanay. Ang totoo, pabigat ka lang sa amin ni Anton. You're just a mess in my perfect life. Ang boses ni Nicole ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Aling Rosa. Walang bakas ng pagmamahal, walang bakas ng respeto. Ang tanging naroon ay ang puot ng isang babaeng itinuturing na ideal wife at loving daughter-in-law ng libu-libong tao sa social media. Ngunit isang malupit na banyag sa loob ng sariling tahanan. Dahan-dahang napatingin si Aling Rosa sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito habang hawak ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Buong gabi siyang hindi natulog para lang ihanda ang paboritong pagkain na ito ni Nicole dahil narinig niyang dumaing ang manugang na masama ang pakiramdam kagabi. Kahit masakit ang kanyang mga tuhod at nanunuyo ang kanyang balat sa lamig, tiniis niya ang lahat. Akala niya, sa pamamagitan ng pag-aalaga, matutunaw ang matigas na puso ng asawa ng kanyang anak. Ngunit ang mainit na lugaw na puno ng pagmamahal ay nauwi lamang sa isang masakit na pag-alipusta. Hindi nakapagsalita si Aling Rosa. Parang may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi siya dapat umiyak sa harap ni Nicole, hindi sa harap ng babaeng tinitingnan siya na parang isang maruming basahan na nakakalat sa makintab na sahig. Unti-unting nawala ang init ng mangkok sa kanyang palad, kasing bilis ng paglaho ng pag-asa sa kanyang puso. Ang bawat tibok ng kanyang dibdib ay tila isang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa bahay na ito. Don't look at me like that, nanay. Huwag kang mag-inarte na parang biktima dahil hindi tatalab sa akin yan. Pagpapatuloy ni Nicole habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling hikaw sa harap ng salamin. Mamaya, may darating na photographer. Make sure na hindi ka lalabas ng kwarto mo. Ayokong makita ng mga followers ko na may matandang ganito sa background ng mga photos ko. It will ruin my branding. Tinalikuran siya ni Nicole nang walang pag-aalinlangan. Dala ang bango ng mamahaling pabango na lalong nagpatingkad sa amoy ng pawis at pagod ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Ang tunog ng mga yabag ni Nicole sa hagdanan ay tila bawat pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ng matanda. Napatingin si Aling Rosa sa malaking portrait sa dingding. Ang larawan nila noong kasal ni na Anton at Nicole. Doon, nakangiti silang lahat. Doon, tila perpekto ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay isa lamang palang magandang balat na nagtatago sa nabubulok na kalooban. Nanginig ang labi ni Aling Rosa. Ang tanging nagawa niya ay ilapag ang mangkok sa mesa. Ang ingay ng porselana sa ibabaw ng salamin ay tila isang pagsisigaw sa gitna ng kanyang pagkapiit. Pumasok siya sa kusina, ang kanyang bawat hakbang ay mabigat, tila hinihila ng bigat ng kanyang dusa. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang maliit na silid, narinig niya ang boses ni Nicole mula sa balcony. Mahina, ngunit malinaw. May kausap ito sa telepono. Yes, babe, don't worry. Malapit ko nang makumbinsi si Anton na ulyanin na ang nanay niya. Isang gabi pa na magwala siya rito. At siguradong papayag na si Anton na dalhin siya sa facility sa Laguna. Then, we will have all the freedom and his money. I love you too. Huminto ang mundo ni Aling Rosa. Ang unang hagupit ay ang kalupitan ni Nicole. Ngunit ang ikalawang hagupit na ito
ang pagtatraidor sa kanyang anak, at ang planong itapon siya ay mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang kanyang puso na kanina lang ay nagdurusa ay biglang tumigas. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang pagtitiis bilang ina. Ito ay tungkol na sa kaligtasan ng kanyang anak na si Anton. Paano niya sasabihin sa kanyang anak ang lahat kung ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay nakaplano ng ituring na isang guni-guni ng isang matandang nawawala sa isip? Gaano kalalim ang sugat na kayang tiisin ng isang ina bago siya matutong lumaban para sa katotohanan? Ang bango ng sinangag na may bawang at pritong tuyo ay dahan-dahang gumagapang sa buong kusina. Tila isang mainit na yakap na nagmumula sa mga alaala ng lumang probinsya. Ito ang tanging paraan ni Aling Rosa para iparamdam ang kanyang presensya, ang pagpapakain sa kanyang anak na si Anton ng mga pagkaing kinalakihan nito. Ngunit bago pa man mailapag ni Aling Rosa ang huling platitong may kamatis, ang pinto ng kusina ay bumukas ng marahas. What is that smell? Nanay, I told you, ayaw ni Anton ng amoy ng tuyo sa loob ng bahay. It lingers on the curtains and the furniture. Ang baho! Ang boses ni Nicole ay puno ng pandidiri habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang mamahaling panyo. Nang walang babala, kinuha ni Nicole ang kawali at itinapon ang lahat ng niluto ni Aling Rosa sa basurahan. Ang tunog ng mga pagkaing bumabagsak sa plastik na sako ay tila ang pagkadurog na rin ng puso ng matanda. Mag-order na lang tayo ng food. It's cleaner and more professional for the house. Eksaktong pumasok si Anton sa kusina. Bakas ang pagod sa kanyang mga mata dahil sa magdamag na trabaho. Nanay? Nicole? Anong nangyayari? Tanong niya habang tinitingnan ang kanyang ina na nakatayo lang sa gilid. Tila isang batang napagalitan. Mabilis na nagbago ang anyo ni Nicole. Ang kaninang galit na muka ay napalitan ng isang mapagkalinga at nag-aalalang ekspresyon. Babe, thank God you're here. Si nanay kasi, nakalimutan na naman niyang nakasindi ang kalan. Muntik na tayong masunog kung hindi ko lang napansin. And look, nagluto siya ng tuyo kahit alam niyang bawal sa blood pressure niya. I'm just worried about her health, Anton. Her memory is getting worse. Napatitig si Anton sa kanyang ina. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nanay, totoo ba? Nakalimutan niyo na naman ba ang kalan? Gusto sanang sumigaw ni Aling Rosa. Gusto niyang sabihing nagsisinungaling si Nicole na hinding-hindi niya gagawin iyon. Ngunit ang bawat salitang binitawan ni Nicole ay tila isang lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Anton. Napansin ni Aling Rosa ang pagod ng kanyang anak at ang takot na baka lalong magulo ang pagsasama ng dalawa kung magsusumbong siya. Tumungo na lamang siya at hinayaan ang katahimikan na maging kumpirmasyon ng isang kasinungalingan. Bago lumabas si Anton para pumasok sa opisina, dumaan siya sa tabi ng kanyang ina. Dahan-dahang iniangat ni Aling Rosa ang kanyang nanginginig na kamay para ayusin ang kwelyo ng polo ni Anton. Isang simpleng galaw na puno ng piping pagmamahal at pangungulila. Mag-iingat ka sa daan, anak. Mahinang bulong niya. Sandaling natigilan si Anton. Tila naramdaman ang init ng pagmamahal ng ina. Ngunit isang mabilis na tawag mula kay Nicole ang bumasag sa sandaling iyon. Nang makaalis si Anton, ang mapagkunwaring bait ni Nicole ay agad na naglaho. Huwag mong isipin na makukuha mo siya sa pagdadrama mo. Matanda. Simula ngayon, bawal ka nang lumabas ng kusina at ng kwarto mo kapag nandito si Anton. You're confusing him. Isang oras matapos ang pag-alis ni Anton, habang naglilinis si Aling Rosa sa likod ng bahay, napansin niya ang isang estrangherong lalaki sa tapat ng kanilang gate. Mula sa likod ng mga halaman, nakita niya si Nicole na lumabas at mabilis na iniabot ang isang makapal na sobre sa lalaki. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagkadaup at ang ngiting ipinakita ni Nicole
ay hindi ang nangiting ibinibigay niya kay Anton. Ito ay isang nangiting puno ng pagnanasa at selyadong lihim. Sino ang lalaking iyon? At bakit may dala siyang susi na tila kabisado ang bawat pasikot-sikot ng kanilang bakod? Pagsapit ng hapon, habang naglalakad si Aling Rosa sa hallway, dala ang isang basong tubig. Hindi niya sinasadyang mabangga si Nicole na kalalabas lang ng banyo. Ang tubig ay tumalsik sa mamahaling seda na suot ng manugang sa isang iglap. Kinuha ni Nicole ang baso mula sa kamay ni Aling Rosa at binitawan ito sa sahig. Ang tunog ng porselanang nagkakapira-piraso ay tila hudyat ng isang masamang plano. Anton! Anton, tulong! Hiyaw ni Nicole habang mabilis na kinukurot ang sariling braso hanggang sa magpasa ito. Bago siya naupo sa sahig at nagpanggap na umiiyak, mabilis na tumakbo si Anton mula sa kabilang silid at nakita ang basag na baso at ang kanyang asawang tila takot na takot habang nakaturo sa kanyang ina. Anton, tinangka niya akong saktan. Sabi ko lang naman ay magpahinga na siya pero bigla siyang nagalit. I'm scared, Anton. Baka hindi na natin siya kayang alagaan dito. Napatingin si Anton kay Aling Rosa at sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Tanging galit at matinding pagkabigo. Nanay, ano bang nangyayari sa inyo? Nanatiling nakatayo si Aling Rosa sa gitna ng mga bubog. Ang kanyang puso ay tila mas durog pa kaysa sa basong nasa sahig. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makitang ang sarili niyang anak ay unti-unti nang nagiging banyaga sa kanya. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang lasong ito bago tuluyang mamatay ang tiwala sa kanilang dalawa. Nanay, hindi ko na po kayo kilala. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang boses ni Anton ay hindi nagalit. Ito ay puno ng pagod at matinding pagkabigo. Para kay Aling Rosa, mas masakit ang malamig na tinig na ito kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo ang kanyang anak sa pintuan ng kanyang maliit na silid. Tila may isang hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Isang pader na binuo ni Nicole gamit ang bawat piraso ng kasinungalingan. Anton, anak, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawang saktan ng asawa mo. Nanginig ang boses ni Aling Rosa habang pilit na humahakbang palapit. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang braso ng anak, umatras si Anton. Ang pag-atras na yon ay tila isang malakas na sampal sa pagkatao ng matanda. Sapat na po, nanay. Nakita ko ang mga pasa sa braso ni Nicole. Nakita ko ang mga bubog. Magpahinga na muna kayo. Huwag muna kayong lalabas dito hanggat hindi kayo kumakalma. Huling pakiusap ni Anton bago nito isinara ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng susi mula sa labas ay tila ang huling hininga ng kalayaan ni Aling Rosa. Nang makaalis si Anton, ang katahimikan sa loob ng maliit na silid ay naging nakabibingi. Sinubukan ni Aling Rosa na abutin ang lumang telepono sa ibabaw ng kanyang cabinet para tawagan ang kanyang kapatid sa probinsya, ngunit wala siyang narinig na tono. Pagtingin niya sa kable, nakita niyang malinis itong pinutol. Alam niya kung sino ang may gawa niyon. Si Nicole, nais siyang tuluyang ilibing sa katahimikan, malayo sa anumang saklolo. Lumipas ang mga oras. Dumating ang gabi at narinig ni Aling Rosa ang pag-alis ng sasakyan ni Anton. Bumalik ito sa opisina para sa isang emergency meeting. Hindi nagtagal. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Nicole na may dalang isang plastik na plato na may tirang pagkain, malamig na kanin at kaunting sabaw ng isda na halos wala ng laman. Oh, kainin mo yan. Huwag kang mag-inarte dahil walang ibang magpapakain sa iyo rito, sabi ni Nicole habang inilalagay ang plato sa sahig malapit sa paanan ni Aling Rosa. At huwag mong asahan na isusumbong kita kay Anton. He's too busy saving our finances habang ikaw ay abala sa pagiging pabigat. Naupo si Aling Rosa sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot sa lamig ng semento.
Tiningnan niya ang pagkain sa kanyang paanan. Sa bawat subo ng malamig na kanin, tila nilulunok din niya ang kanyang sariling dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkain, narinig niya ang boses ni Nicole mula sa kabilang silid, kausap ang isang ahente ng lupa. Yes, ituloy niyo ang paghahanap ng buyer para sa lupa sa probinsya. I have the papers, pirma na lang ng matanda ang kailangan, at madali ko na yung makukuha. Kapag naibenta na yan, mababayaran ko na ang utang ko sa credit card at may pang-down na tayo para sa bagong kondo. Napahinto sa pagnguya si Aling Rosa. Ang lupang yon sa probinsya, ang tanging alaala ng kanyang yumaong asawa. Ang lupang pinaghirapan nilang bungkalin para mapagtapos si Anton ay balak nakawin ni Nicole. Ang pag-ibig ni Nicole sa luho ay tila isang apoy na walang kabusugan at handa nitong tupukin maging ang huling pag-asa ni Aling Rosa. Nang muling mag-isa sa dilim, dahan-dahang binuksan ni Aling Rosa ang kanyang lumang baul. Mula sa ilalim ng kanyang mga tapis, kinuha niya ang isang kupas na litrato. Larawan iyon ni Anton, noong sanggol pa lamang ito, mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng luha ni Aling Rosa ay bumagsak sa mukha ng anak sa litrato. Pinahid niya ito gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki. Tila hinahanap ang init ng anak na dati ay katuwang niya sa lahat ng hirap. Anak, paano tayo humantong sa ganito? Paano naging ganito kadilim ang bahay na pinangarap nating punuin ng liwanag? Mahinang hikbi niya sa gitna ng kadiliman. Habang yakap ang litrato, may napansin si Aling Rosa na isang puting sobre na nakaipit sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang liham mula sa bangko. Nakapangalan kay Anton, ngunit halatang binuksan na at muling idinikit. Nakasaad doon ang isang final notice para sa mga hindi nababayarang utang na umabot na sa milyon-milyon. Nanginig ang buong katawan ni Aling Rosa. Alam niyang walang kaalam-alam si Anton sa laki ng utang na ito. Ang lahat ng kinikita ng kanyang anak ay napupunta sa mga branded na gamit ni Nicole para sa kanyang mga videos. Ang pamilyang binuo ni Anton sa ibabaw ng pagsusumikap ay unti-unti nang nilalamon ng isang malaking hukay ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang takot ni Aling Rosa ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sarili. Kailangan niyang iligtas si Anton bago sila tuluyang malunod sa kasamaang idinala ni Nicole sa kanilang buhay. Ngunit paano siya lalaban kung ang mismong taong nais niyang iligtas ay ang siyang nagkukulong sa kanya sa dilim? Good morning, my dear followers! Pasensya na kung medyo puyat ang inyong favorite mommy influencer. Kagabi kasi ay hindi ko iniwan si Nanay Rosa. Medyo nagiging malala na ang kanyang pagkalimot at ayaw ko siyang iwanang mag-isa sa dilim. Mahirap, pero kakayanin para sa pamilya. Love you all. Ang boses ni Nicole mula sa labas ng pinto ay tila isang matamis na kanta. Ngunit para kay Aling Rosa na nakakulong sa loob ng silid, ito ay tunog ng isang matalim na kutsilyo. Naririnig niya ang marahang pagtapik ng mga daliri ni Nicole sa kanyang cellphone. Marahil ay tinitingnan ang dagsa ng mga likes at hearts mula sa mga taong walang kaalam-alam sa katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ni Aling Rosa ang palayo at pababang mga yabag ni Nicole. Umalis na ito kasama ang photographer para sa isang brand shoot sa mall. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa mula sa kanyang higaan. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa marupok na kawayan. Bawat galaw ay may kaakibat na kirot. Nilapitan niya ang bintana ng kanyang silid na nakaharap sa likod bahay ng kanilang kapitbahay. Sa kabilang dako ng bakod, nakita niya si Aling Pacing, ang matagal na niyang kaibigan na abala sa pagdidilig ng mga halaman. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng bintana, pilit na kinuha ni Aling Rosa ang atensyon ng kaibigan. Nang magtama ang kanilang mga mata, bakas ang gulat at pag-aalala sa mukha ni Aling Pacing. Mabilis itong lumapit sa bakod. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Tila natatakot na baka may makakita sa kanila. Rosa, anong nangyari sa'yo?
Bakit parang lalo kang nanghina? Ilang araw na kitang hindi nakikita sa labas. Mahinang bulong ni Aling Pacing. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na malasakit. Hindi agad nakasagot si Aling Rosa. Ang kanyang mga labi ay nanunuyo at ang bawat salita ay tila isang pagsisikap. Pacing, tulungan mo ako. Ikinukulong ako ni Nicole. Sinasabi niya kay Anton na ulyanin na ako, na nawawala na ako sa isip. Nanlaki ang mga mata ni Aling Pacing. Sinasabi ko na nga ba, noong isang gabi, nakita ko kayong magkasama ni Nicole sa veranda. Akala ko ay naglalambing siya sa'yo, pero nang talikuran niya ang kamera, nakita ko kung paano kanya itinulak pabalik sa loob. Rosa, hindi ko na matiis ang nakikita ko rito. Kinuha ni Aling Pacing ang isang supot mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa siwang ng bintana. Ito ay naglalaman ng ilang piraso ng pandesal at mainit pang suman. Kainin mo ito, Rosa. Alam kong hindi ka pinapakain ng maayos ng babaeng yon. At may sasabihin ako sa'yo, huwag kang mabibigla. Ang tibok ng puso ni Aling Rosa ay bumilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala. Nakita ko si Nicole nung Martes. Pagpapatuloy ni Aling Pacing, ang kanyang boses ay lalong humina. Nasa tapat siya ng isang motel sa kabilang kanto. Hindi ang sasakyan ni Anton ang gamit niya. Kasama niya ang isang lalaking may tattoo sa braso. Yung laging pumupunta rito kapag wala si Anton. Nakita ko silang magkayakap bago pumasok sa loob. Tila gumuho ang langit sa ulunan ni Aling Rosa. Ang kanyang nanginginig na kamay ay muntik nang mabitawan ang supot ng pagkain. Ang hinala niya ay naging isang madilim na katotohanan. Hindi lamang pera ni Anton ang ninanakaw ni Nicole, kundi maging ang karangalan ng kanilang tahanan. Pacing, kailangan ko ng ebidensya. Hindi maniniwala si Anton sa akin. Kailangan niyang makita ng sarili niyang mga mata. Pakiusap ni Aling Rosa, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang mga kulubot na pisngi. Huwag kang mag-alala, Rosa. Kukuhaan ko sila ng litrato sa susunod na makita ko sila. Pero mag-ingat ka. Nakita ko si Nicole na may kausap na 2 lalaki kahapon. Mukhang mga tauhan ng isang facility. Rosa, balak kanilang ilayo rito sa lalong madaling panahon. Napatigil ang paghinga ni Aling Rosa nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate sa harap ng bahay. Maagang bumalik si Nicole. Ang tunog ng mga susi na tumatama sa pintuan ay tila isang hudyat ng muling pagkabilanggo. Sige na, Pacing. Itago mo ang sinabi mo. Salamat sa pagkain. Mabilis na bulong ni Aling Rosa bago niya dahan-dahang isinara ang bintana at bumalik sa kanyang higaan. Pilit na itinatago ang supot ng pandesal sa ilalim ng kanyang unan. Bumukas ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo roon si Nicole. May dalang isang piraso ng papel at isang pluma. May kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila isang ahas na handang tumuklaw. Nanay Rosa, gising ka na pala. Mabuti naman. May kailangan ka lang pirmahan para sa insurance mo. Para ito sa ikabubuti mo, nanay. Pirmahan mo na ito para hindi na tayo magkaroon ng problema. Tiningnan ni Aling Rosa ang papel. Hindi iyon para sa insurance. Ito ay isang dokumento para sa paglilipat ng titulo ng lupa sa probinsya. Ang mga kamay ni Nicole ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Tila isang bitag na unti-unting sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Pirmahan mo na ito, nanay. Huwag mo nang patagalin pa. Para rin naman ito sa ikatatahimik ng buhay nating lahat. Ang boses ni Nicole ay tila isang matalas na karayom na paulit-ulit na itinutusok sa pandinig ni Aling Rosa. Ang puting papel sa kanyang harapan ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang mga alaala. Ang pluma na ipinipilit isubo sa kanyang nanginginig na mga daliri ay mabigat pa sa isang pirasong bakal. Alam ni Aling Rosa na sa sandaling dumikit ang tinta sa papel na yon, mawawala ang huling hantungan na ipinundar ng kanyang yumaong asawa. Nicole, hindi ko mabasa ng maayos ang nakasulat. Malabo ang paningin ko ngayon.
mahinang pagdadahilan ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagsisikap na itago ang puot na nag-aalab sa kanyang dibdib. God, nanay, it's just a simple signature. Huwag ka nang mag-inarte, asik ni Nicole. Ang kanyang pagtitimpi ay unti-unti nang naglalaho. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat ng matanda. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa manipis na balat ni Aling Rosa. Isipin mo na lang na pambayad ito sa lahat ng pagtitiis ko sa iyo rito. Hindi libre ang tumira sa ganito kagandang bahay. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang cellphone ni Nicole mula sa kanyang bulsa. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ni Nicole sa screen at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang inis ay napalitan ng isang malanding ngiti na pilit niyang itinatago. Wait here. Huwag kang aalis dyan. Pagbalik ko dapat pirmahan mo na yan. Kung ayaw mong hindi kita pakainin hanggang bukas. Banta ni Nicole bago mabilis na lumabas ng silid para sagutin ang tawag. Sa pagmamadali niya, hindi niya napansin na may isang maliit na bagay na nalaglag mula sa kanyang bulsa. Isang kulay gintong lighter na may nakaukit na mga inisyal na RV. Dahan-dahang gumapang si Aling Rosa patungo sa pintuan para matiyak na wala na ang manugang. Nang masiguro niyang nasa kabilang dulo na ng bahay si Nicole, mabilis niyang pinulot ang lighter. Ang amoy nito ay matapang. Amoy ng tabako at mamahaling alak. Isang amoy na hinding-hindi pagmamay-ari ni Anton. Ito ang ebidensyang sinasabi ni Aling Pacing. Ito ang pag-aari ng lalaking sumisira sa kanilang pamilya. Isinilid ni Aling Rosa ang lighter sa ilalim ng kanyang unan, kasama ang supot ng pandesal na ibinigay ng kaibigan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na giyera. Sa bawat sandaling dumadaan, ang pag-aalinlangan sa kanyang isip ay napapalitan ng isang matibay na plano. Hindi nagtagal, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Nicole, bakas ang pagmamadali sa kanyang muka. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta, Nicole? Tanong ni Aling Rosa. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Sa isang espesyalista. Sabi ko kay Anton, kailangan mong masuri dahil lumalala na ang sakit mo sa utak. Doon, may mga taong titingin sa'yo ng maayos para hindi ka na nagiging pabigat sa amin. Sagot ni Nicole habang pilit na hinahila ang braso ng matanda. Naramdaman ni Aling Rosa ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang espesyalista na sinasabi ni Nicole ay walang iba kundi ang pasilidad na nabanggit ni Aling Pacing. Nais na siyang tuluyang iligpit ni Nicole bago pa man makauwi si Anton mula sa trabaho. Habang pababa sila ng hagdan, nakita ni Aling Rosa ang kanyang anak na si Anton, nakapapasok pa lang ng pintuan. Ang mukha nito ay bakas ang matinding pagod at pag-aalala. Anton, mabuti at dumating ka. Bungad ni Nicole, ang kanyang boses ay agad na naging malambing at puno ng kunwaring pag-aalala. Isasama ko lang si nanay sa appointment niya. Kanina pa siya hindi makausap ng maayos, babe. Natatakot ako na baka kung ano na ang mangyari sa kanya rito. Tumingin si Anton sa kanyang ina. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nagsusumamo, nais sumigaw, nais sabihin ang lahat ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inunahan na siya ni Nicole. Tingnan mo, Anton. Kanina pa siya may itinatago sa ilalim ng unan niya. Mukhang kumuha na naman siya ng mga gamit na hindi sa kanya. I think she's really losing it, sabi ni Nicole. Sabay takbo pabalik sa silid ni Aling Rosa. Napatigil ang mundo ni Aling Rosa, ang lighter. Ang ebidensyang hawak niya ay maaari ring maging sandata laban sa kanya kung makikita ito ni Nicole sa harap ni Anton. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang hanging bago ang isang malakas na bagyo. Sino ang paniniwalaan ni Anton? Ang asawang mahal niya? O ang inang unti-unti nang itinuturing
na isang anino ang nakaraan. Isang masigabong palakpakan para sa ating inspirasyon ng taon, ang tinitingala nating lahat na si Nicole. Ang tunog ng mga nag-uumpugang palad ng mga tao sa loob ng malaking hall ay tila isang nakatutulig na ingay para kay Aling Rosa. Nakaupo siya sa isang wheelchair sa gitna ng entablado, bagaman malakas pa naman ang kanyang mga binti para lumakad. Pinilit siya ni Nicole na maupo roon para mas magmukhang kaawa-awa at alaga. Sa harap ng mga kamera, ang mga ilaw na tumatama sa kanyang mukha ay nakasisilaw, tila pilit na hinahalukay ang kanyang mga lihim na pighati. Sa tabi niya, nakatayo si Nicole na nakasuot ng isang napakagandang puting bestido, tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak nito ang isang plake ng pagkilala mula sa isang kilalang organisasyon ng mga kababaihan. Sa harap ng madla, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kunwaring luha ng kagalakan habang hawak-hawak ang kamay ni Aling Rosa. Maraming salamat po. Simula ni Nicole sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Ang pag-aalaga kay Nanay Rosa ay hindi isang obligasyon para sa akin. Ito ay isang pribilehiyo. Kahit na dumarating ang mga pagkakataong hindi na niya ako nakikilala o nagiging mahirap ang kanyang kalagayan dahil sa kanyang demensya, hinding-hindi ko siya bibitawan dahil ang pamilya ay hindi sinusukuan. Narinig ni Aling Rosa ang mga mahihinang hikbi mula sa mga manunood. Nakita niya sa unang hanay ang kanyang anak na si Anton na buong pagmamalaking nakatingin sa kanyang asawa. Ang mga mata ni Anton ay puno ng paghanga at pag-ibig, isang pag-ibig na naging bulag sa katotohanang nasa harapan na niya. Ang bawat salita ni Nicole ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dignidad ni Aling Rosa. Naramdaman ni Aling Rosa ang paghigpit ng hawak ni Nicole sa kanyang kamay. Hindi ito hawak ng pagmamahal. Ang mga kuko ni Nicole ay palihim na bumabaon sa kanyang balat, isang babala na huwag siyang gagawa ng anumang kilos na sisira sa perpektong eksenang ito. Ang sakit ng pagkurot na yon ay walang-wala kumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. Nanay, say thank you to them. Bulong ni Nicole sa tabi ng kanyang tainga. Sapat lamang para marinig niya habang nakangiti pa rin sa mga photographer. Tumingin si Aling Rosa sa mga tao. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang isigaw na ang babaeng ito ay isang manloloko, na ang best daughter-in-law na kanilang hinahangaan ay ang siya ring nagpapakain sa kanya ng panis na pagkain at nagpaplano na itapon siya sa kalsada. Ngunit nang magtama ang paningin nila ni Anton, nakita niya ang munting liwanag ng kaligayahan sa mga mata ng anak. Sa isip ni Aling Rosa, kung ang paglantad niya sa katotohanan ay nangangahulugan ng pagdurog sa puso ng kanyang anak, kaya ba niyang gawin iyon? Matapos ang seremonya, dinala sila sa isang maliit na reception area. Habang abala si Nicole sa pakikipag-usap sa mga media at fans, naiwang sandali si Aling Rosa sa isang sulok. Isang babaeng nakauniporme ng catering ang lumapit sa kanya para mag-abot ng tubig. Aling Rosa, ako po si Maya, ang anak ni Pacing. Bulong ng babae habang dahan-dahang inilalagay ang baso sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. May ibinigay po si nanay sa akin para sa inyo. Huwag po kayong titingin. Mabilis na isinilid ni Maya ang isang maliit at manipis na bagay sa bulsa ng tapis ni Aling Rosa. Isang recorder. Narinig po ni nanay ang usapan ni Nicole at ng lalaki sa tapat ng gate niyo kanina. Naka-record po rito ang lahat. Kailangan niyo lang pong mahanap ang tamang pagkakataon para maipakinig ito kay Sir Anton. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Ang bigat ng recorder sa kanyang bulsa ay tila isang sandata na sa wakas ay hawak na niya. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, narinig niya ang matutulis na yabag ng takong ni Nicole na papalapit sa kanila. Nanay, kanino ka nakikipag-usap? Sino yan? Ang boses ni Nicole ay puno ng hinala at talas. Napatingin si Nicole kay Maya
Pagkatapos ay sa kamay ni Aling Rosa na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Ang matamis na ngiti ni Nicole sa entablado ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang madilim na anyo na tila isang mangangaso na nakatunog sa kanyang huli. Anong itinatago mo sa bulsa mo, nanay? Ibigay mo sa akin yan, utos ni Nicole habang unti-unting lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ibigay mo sa akin yan, nanay. Alam kong may kinuha ka sa babaeng yon. Huwag mo akong subukan. Baka nakakalimutan mong ako ang nagpapakain sa iyo rito. Ang bulong ni Nicole ay parang huni ng isang makamandag na ahas sa tabi ng tainga ni Aling Rosa. Ang kanyang kamay ay marahas na dumapo sa braso ng matanda. Pilit na hinihila ang palad ni Aling Rosa mula sa loob ng bulsa nito. Ang mga tao sa paligid ay abala sa tawanan at pag-inom ng alak. Walang nakapapansin sa madilim na tagpong nagaganap sa sulok ng Marangyang Hall. Ang bawat daliri ni Nicole ay tila bakal na sumasakal sa pag-asa ng matanda. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Rosa. Ang kagamitang ibinigay ni Maya, ang maliit na recorder, ay parang nagbabaga sa loob ng kanyang palad. Alam niyang kapag nakuha ito ni Nicole, hindi lang ang ebidensya ang mawawala, kundi maging ang huling pagkakataon niyang mailigtas ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang takot, ang kanyang isip ay mabilis na naglakbay sa mukha ni Anton. Ang anak na pinaglaanan niya ng buong buhay, na ngayon ay unti-unting nilalamon ng kasinungalingan. Nicole, narito ka lang pala. Hinahanap tayo ng mga sponsors para sa huling picture. Ang boses ni Anton ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sa matanda. Agad na bumitaw si Nicole. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng puot. Ay mabilis na nag-anyong maamong tupa. Coming, babe! Kausap ko lang si nanay. Mukhang medyo nahihilo siya kaya inaabutan ko ng tubig. Tugon ni Nicole habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig ng matalas kay Aling Rosa, isang piping babala na hindi pa sila tapos. Nang makaalis ang dalawa, mabilis na humakbang si Aling Rosa patungo sa pinakamalapit na banyo. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa malambot na kandila. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa grabidad. Pagpasok sa loob ng cubicle, dahan-dahan niyang inilabas ang recorder. Ang kulay itim na kagamitan ay maliit lamang, kasing laki ng isang lighter. Ngunit ang bigat nito sa kanyang kalooban ay higit pa sa anumang dambuhalang bato. Patawarin mo ako, Anton. Kailangan ko itong gawin. Mahinang bulong niya sa hangin. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na hinlalaki, dahan-dahan niyang naramdaman ang marahang paglubog ng maliit na pindutan sa gilid ng recorder. Ang liwanag ng screen ay tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman ng kanyang kinalalagyan. Narinig niya ang boses ni Nicole mula sa kagamitan. Ang boses na yon na puno ng pagmamayabang, kausap ang lalaking sumisira sa kanilang tahanan. Huwag kang mainip, babe. Malapit na nating makuha ang pirma niya. Kapag nasa atin na ang titulo, itatapon ko na ang matandang yan sa pasilidad sa Laguna at kukunin ko na ang lahat ng pera ni Anton. We'll be rich. Napakapit si Aling Rosa sa dingding ng banyo. Ang bawat salita ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lamang para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kanyang anak na itinuring na ATM at kasangkapan lamang ng babaeng pinakasalan nito. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa malamig na semento. Bawat patak ay puno ng pighati at determinasyon. Pag-uwi sa bahay ng gabing iyon, hindi hinayaan ni Aling Rosa na makita siya ni Nicole. Mabilis siyang pumasok sa kanyang silid at itinago ang recorder sa loob ng isang butas sa ilalim ng kanyang lumang cabinet, sa loob ng isang medyas na puno ng mga abubot. Alam niyang kailangan niyang matutong gumamit ng teknolohiya para mapatunayan ang katotohanan. Kinaumagahan, habang wala si Nicole at nasa trabaho si Anton, lumapit muli si Aling Rosa sa bintana para hanapin si Aling Pacing. Ngunit sa halip na ang kaibigan
Ang nakita niya ay isang batang lalaki, ang apo ni Pacing na si Benjo, na mahilig sa mga gadgets. "Benjo, halika rito, irog," tawag ni Aling Rosa. Inabot niya ang recorder at ang kanyang lumang cellphone. "Turuan mo ako kung paano ito ilalagay sa internet o kung paano ito ipapakita sa maraming tao. Kailangan kong matuto, Benjo, para sa Tito Anton mo." Sa loob ng ilang oras, sa gitna ng kaba at panginginig, dahan-dahang natutunan ng matanda ang mga hakbang na dati ay tila isang banyagang wika para sa kanya. Ang bawat pindot sa screen ay tila isang hakbang patungo sa kalayaan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay puno na ng apoy. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang lihim na pag-aaral, narinig nila ang paghinto ng isang sasakyan sa harap ng gate. Hindi ito ang sasakyan ni Anton. Ito ay isang itim na van, at ang mga lalaking bumaba rito ay may dalang mga dokumento at isang wheelchair na may mga tali. Ang tibok ng puso ni Aling Rosa ay tumigil. Ang mga lalaking ito, sila ang mga tauhan mula sa pasilidad na binanggit ni Nicole. Dumating na sila para kunin siya mas maaga kaysa sa inaasahan niya. "Benjo, itago mo ito." "Takbo!" sigaw ni Aling Rosa habang pilit na ibinabalik ang recorder sa bata bago niya hinarap ang pintuan na unti-unti nang bumubukas. Nakatayo roon si Nicole kasama ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang nangiti ay tila isang hatol ng kamatayan. "Time to go, nanay. Masyado ka nang nagiging problema rito. Don't worry, Anton will understand after I tell him you tried to burn the house again. Dito ka na nababagay, matandang ulyanin. Doon sa lugar na walang makakarinig sa mga katakatang kwento mo." Ang boses ni Nicole ay tila isang hatol na walang apela. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang pinapanood ang dalawang lalaking nakauniporme na dahan-dahang lumalapit kay Aling Rosa. Ang bawat hakbang ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ng sala ay tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan ng huling kaligayahan ng matanda. Hindi makagalaw si Aling Rosa. Ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento habang ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. "Nicole, maawa ka. Huwag mo itong gawin," pakiusap ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa tindi ng takot. Ngunit ang tanging tugon ni Nicole ay isang malamig na tawa. Eksaktong bumukas ang gate at pumasok ang sasakyan ni Anton. Mabilis na nagbago ang anyo ni Nicole. Mula sa pagiging isang malupit na kaaway, agad siyang naging isang asawang takot at nag-aalala. Sinadya niyang itumba ang isang mamahaling florera sa sahig. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal ay bumasag sa katahimikan ng hapon. "Anton, salamat at narito ka na. Tulungan mo ako," hiyaw ni Nicole habang nagpapatak ng pekeng luha. Nagmamadaling pumasok si Anton sa loob ng bahay. Bakas ang gulat at pagkalito sa kanyang mukha nang makita ang mga lalaking nakauniporme at ang kanyang inang nanginginig sa takot. "Anong nangyayari rito? Nicole, bakit may mga tao rito? Bakit basag ang florera?" "Babe, hindi ko na alam ang gagawin ko," nanginginig na sabi ni Nicole habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Anton. Bigla na namang nagkaroon ng matinding emotional episode si nanay. Mabuti na lang at agad dumating ang mga medical professionals na tinawagan ko para matingnan siya. Napatingin siya kay Anton. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. "Look at her, Anton," mahina niyang dagdag. "Hindi na siya tulad ng dati at natatakot ako na lalo siyang mapahamak kapag hindi agad siya natulungan." Nabalot ng mabigat na katahimikan ng silid habang pilit inuunawa ni Anton ang nangyayari sa pagitan ng pag-aalala, pagkalito, at mga lihim na tila unti-unting lumalabas. Tumingin si Anton kay Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan,
pighati, at isang uri ng pagod na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nanay, totoo ba ito? Bakit kailangang umabot sa ganito? Gusto sanang sumigaw ni Aling Rosa. Gusto niyang sabihing si Nicole ang bumasag ng plorera, na si Nicole ang may pakana ng lahat. Ngunit ang bawat salitang nais lumabas sa kanyang bibig ay tila nawawala sa gitna ng kanyang matinding pighati. Ang katahimikan ni Aling Rosa ay muling naging sandata ni Nicole. Ang bawat patak ng luha ng matanda ay binigyang kahulugan ni Nicole bilang tanda ng pagkalito at sakit sa isip. Sir, kailangan na po nating dalhin ang pasyente para sa tamang obserbasyon, sabi ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang hinahawakan ang braso ni Aling Rosa. Naramdaman ni Aling Rosa ang lamig ng kanilang mga kamay. Sa bawat hila nila sa kanya patungo sa pinto, tila hinihila rin ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao palayo sa bahay na binuo niya ng maraming taon. Lumingon siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Umaasang makikita niya ang batang lalaki na dati ay ipinagtatanggol siya sa lahat ng hirap. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking tuluyan nang nabulag ng pag-ibig sa isang huwa-uwad na anghel. Anton, anak, huwag mong hayaang ilayo nila ako. Mahinang hikbi ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nalulunod sa gitna ng bagyo. Sandaling nag-alinlangan si Anton. Humakbang siya palapit, ngunit mabilis siyang hinila pabalik ni Nicole. Babe, isipin mo ang ikabubuti niya. Doon, may mga doktor na titingin sa kanya 24/7. Hindi natin siya kayang alagaan ng ganito habang nagtatrabaho ka. Let them help her, please. Sa huli, yumuko na lamang si Anton. At ang kanyang pananahimik ay mas masakit pa kaysa anumang salitang maaaring binitiwan niya. Para kay Aling Rosa, iyon ang sandaling tuluyan niyang naramdaman ang distansyang namuo sa pagitan nila bilang mag-ina at mag-anak. Habang maingat siyang inaalalayan palabas, may isang lumang tsinelas na naiwan sa driveway. Tahimik itong nakahandusay sa gitna ng malamlam na ilaw, payak, luma, at halos hindi mapansin. Ngunit para kay Aling Rosa, tila iyon ang naging simbolo ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal na minsan niyang iniwan sa tahanang iyon. At ngayoy pakiramdam niyang unti-unti na ring nakakalimutan. Isinakay si Aling Rosa sa loob ng itim na van. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila isang malakas na pagbagsak ng bakal na naghihiwalay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Sa huling sandali, mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Aling Rosa si Benjo sa malayo, nakatago sa likod ng isang puno, mahigpit na hawak ang recorder at ang cellphone. Ang mga mata ng bata ay puno ng takot ngunit may kasamang pangako. Habang unti-unting lumalayo ang sasakyan, tahimik na nakatanaw si Aling Rosa sa bintana. Ang mga ilaw ng tahanang minsan niyang pinuno ng pagmamahal ay dahan-dahang naglaho sa dilim ng gabi. Sa gitna ng mabigat na katahimikan, iisang tanong lamang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. May lugar pa kaya ako sa tahanang dati kong tinawag na pamilya? At habang patuloy ang pag-andar ng sasakyan, kasabay ding lumalalim ang pangungulila at pag-asang balang araw ay muli siyang maaalala ng mga taong minsan niyang inalagaan ng buong puso. Ang pader ng pag-aalinlangan na binuo ni Nicole sa pagitan ng mag-ina ay mas mataas na ngayon kaysa dati. Ang laso ng kasinungalingan ay tuluyan ng pumasok sa puso ni Anton at ang tanging natitira kay Aling Rosa ay ang pag-asa na ang katotohanang nakatago sa isang maliit na kagamitan ay makakahanap ng paraan para lumabas bago maging huli ang lahat. Ang tahimik na ng bahay, babe. Parang mas gumaan ang pakiramdam, hindi ba? Ang boses ni Nicole ay puno ng pekeng kagaanan habang inilalapag ang 2 baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Ngunit para kay Anton, ang katahimikang iyon ay tila isang dambuhalang timbang na dumadagan sa kanyang dibdib. Wala na ang amoy ng bawang na iginigisa sa umaga. Wala na ang marahang kalansing ng mga plato
na tila awit ng pag-aaruga ni Aling Rosa. Ang bahay ay amoy mamahaling kandila at kemikal na panlinis, mabango, ngunit walang buhay. Masyadong tahimik, Nicole. Parang hindi ako sanay na wala si nanay sa kusina. Sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bakanting silya kung saan madalas maupo ang kanyang ina. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may bulong ng pagsisisi na hindi niya kayang takasan. Mabilis na lumapit si Nicole at nalamuyot sa balikat ni Anton. Babe, isipin mo na lang na para ito sa kanya. Inaalagaan siya roon ng mga eksperto. At saka, kailangan nating mag-focus sa finances natin. Alam mo namang malaki na ang nagastos natin sa mga gamot at check-up niya bago siya dinala roon. Dahan-dahang inilabas ni Nicole ang isang folder mula sa kanyang bag. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa katusuhan habang binubuklat ang mga dokumento sa tapat ni Anton. Speaking of finances, heto na yung papers para sa lupa sa probinsya. Ipinakausap ko na sa abogado. Kailangan mo lang pirmahan ito bilang guardian ni nanay para maibenta na natin. Malaking tulong ito para mabayaran ang utang natin sa bangko at ang bills niya sa pasilidad. Napatingin si Anton sa mga papel. Ang lupang yon ay ang huling habilin ng kanyang ama. Hindi ba masyadong mabilis, Nicole? Baka naman pwedeng gawan natin ng ibang paraan? Anong ibang paraan, Anton? Baon na tayo sa utang. Gusto mo bang mapalayas tayo rito? Ang boses ni Nicole ay tumaas ng kaunti. Sapat na para magtanim ng takot sa puso ni Anton. Ginagawa ko ito para sa atin. Para kay nanay. Pirmahan mo na ito. Samantala, sa loob ng pasilidad sa Laguna, ang paligid ni Aling Rosa ay nababalot ng amoy ng gamot at malalamig na dingding. Nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa bintanang may mga rehas na bakal. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pag-iisa. Ang mga sigaw at mahihing hikbi ng ibang mga pasyente sa labas ng kanyang silid ay tila mga aninong pilit na humihila sa kanya sa ilalim ng kawalan ng pag-asa. Bumukas ang pintuan at pumasok ang isang batang babae na nakaunipormeng puti. Siya si Lina, ang caregiver na naatasan sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay hindi katulad ng ibang mga tauhan doon. May bakas ito ng tunay na malasakit. Lola Rosa, oras na po para sa inyong gamot, mahinang sabi ni Lina habang inilalapag ang tray. Tumingin si Aling Rosa sa bata. Irog, hindi ako ulyanin. Hindi ako nawawala sa isip. Ipinatapon lang ako rito ng manugang ko dahil marami akong nalalaman. Natigilan si Lina. Nakita niya ang linaw at tindi ng apoy sa mga mata ng matanda. Hindi ito ang mga mata ng isang taong nalilito. Lola, marami pong nagsasabi niyan dito, pero sa inyo, parang totoo. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Lina. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ngunit mahigpit. Tulungan mo ako, anak. May kailangan akong makausap. May kailangan akong maipadala sa anak ko bago nila tuluyang nakawin ang buhay niya. Hindi nakasagot si Lina. Ngunit ang marahang pagpisil niya sa kamay ng matanda ay sapat na para magbigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid ni Aling Rosa. Sa labas, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang itim na sasakyan ng kabit ni Nicole ay muling huminto sa tapat ng bahay ni Anton. Narinig ni Anton ang tunog ng busina mula sa labas. Sino yan? Tanong niya habang papunta sa bintana. Mabilis na humarang si Nicole. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Ah, babe. Yung delivery lang niya ng mga skincare products ko. Huwag mo nang pansinin. Ako na ang kukuha. Ngunit bago pa makakilos si Nicole, nakita ni Anton mula sa siwang ng kortina ang isang lalaking bumaba sa sasakyan. Ang lalaking may tattoo sa braso, ang lalaking nakita ni Aling Pacing. Ang lalaking ito ay hindi lamang basta delivery man. May dala siyang isang bouquet ng mga rosas at dire-diretsyong naglalakad patungo sa kanilang pintuan na tila siya ang may-ari ng tahanan. Ang tibok ng puso ni Anton ay bumilis.
Ang pader ng pagtitiwala na binuo ni Nicole ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na lamat. Sa unang pagkakataon, ang pag-alinlangan ay hindi na lamang isang bulong sa kanyang isipan. Ito ay isang sigaw na nagsisimulang bumulag sa kanyang paningin. Babe, trust me, he's just an old friend from college. Nag-drop by lang siya para mag-abot ng files para sa bagong project. Ang boses ni Nicole ay tila isang sirang plaka na pilit inuulit ang isang kasinungalingan. Ngunit ang bawat salita ay hindi na tumatagos sa pandinig ni Anton. Ang mga pulang rosas na hawak ng lalaki ay tila naging mga patak ng sariwang dugo sa gitna ng kanilang sala. Nakatitig si Anton sa lalaking nasa tapat ng kanilang pinto. Si Ricky, ang lalaking may tattoo na RV sa kanyang braso. Ang parehong inisyal na nakita ni Anton sa isang lighter na nahanap niya sa ilalim ng sofa noong isang araw. Files, bakit kailangang may kasamang rosas, Nicole? At bakit mukhang mas kabisado pa niya ang pasikot-sikot ng gate natin kaysa sa mga delivery man? Ang boses ni Anton ay gumaralgal, isang halong galit at matinding sakit na nanunuot sa kanyang lalamunan. Anton, you're overreacting. Masyado ka lang pagod mula sa trabaho at sa issue ni nanay. Please, Ricky, umalis ka na muna. Mag-uusap kami ng asawa ko. Pagtataboy ni Nicole sa lalaki, habang ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang lihim na senyas. Nang dahan-dahang sumara ang pinto, ang tunog ng paglock nito ay tila isang huling hantungan para sa tiwalang matagal na iningatan ni Anton. Tinalikuran niya si Nicole at dire-diretsyong pumasok sa silid ng kanyang ina. Ang amoy ng kwarto ni Aling Rosa, amoy ng sampagita at lumang polvo, ay tila isang yakap na humihingi ng tawad. Doon, sa ilalim ng kama, nakita niya ang isang gusot na tapis ng kanyang ina na hindi na isama sa pag-iimpake. Sa bawat haplos niya sa tela, tila naririnig niya ang mga hikbi ng ina na binaliwala niya. Samantala, sa loob ng malamig na pasilidad sa Laguna, nakaupo si Aling Rosa sa tabi ni Lina. Ang tanging liwanag sa loob ng silid ay nanggagaling sa isang maliit na kandila sa tapat ng altar ng Birhen. Lola Rosa, kinuha ko po ang cellphone ko. Lihim ko po kayong kinuhaan ng video habang nagkukwento kayo tungkol sa buhay niyo sa probinsya. Bulong ni Lina habang ipinapakita ang screen sa matanda. Ipinadala ko na po ito sa apo ni Aling Pacing kay Benjo. Sabi niya, gagamitin niya ito para maipakita ang totoong kalagayan niyo rito. Salamat, anak. Salamat. Ang mga luha ni Aling Rosa ay dahan-dahang pumatak sa nanginginig niyang mga kamay. Hindi ko akalaing sa lugar na ito, sa gitna ng mga taong itinuturing na baliw, makakatagpo ako ng isang anghel na tulad mo. Pinanood ni Aling Rosa ang sarili sa screen. Mukha siyang matanda, pagod, at hapo. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Ikinukwento niya sa video ang bawat detalyeng natatandaan niya, ang bawat sampal ni Nicole, ang bawat pananakot, at ang plano nitong pagnanakaw sa titulo ng lupa. Ito ang kanyang huling alas. Ito ang sandatang babasag sa salamin ng pagkukunwari. Lola, may isa pa po akong nalaman. Pagpapatuloy ni Lina, ang kanyang boses ay naging seryoso. Narinig ko po ang head nurse na kausap si Nicole sa telepono kanina. Nagmamadali si Nicole na ilipat kayo sa isang closed ward, isang lugar na wala nang bumibisita at wala nang labasan. Kapag nangyari yun, Lola, hindi na tayo makakapag-usap. Ang takot na naramdaman ni Aling Rosa ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong katawan. Kailan daw nila balak gawin yun, Lina? Bukas ng gabi, Lola. Pagkatapos ng pirmahan ng mga dokumento na dadalhin ni Nicole rito. Napatitig si Aling Rosa sa labas ng bintana. Ang buwan ay nakatago sa likod ng makakapal na ulap, tila nakikiramay sa kanyang kapalaran. Sa loob ng kanyang puso, ang panalangin niya ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para kay Anton. Anak, sana bago dumating ang bukas, makita mo na ang tunay na anyo ng ahas na yakap-yakap mo. Sa kabilang dako,
Sa loob ng kanilang bahay, hindi mapakali si Anton. Habang natutulog si Nicole, kinuha niya ang cellphone nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusubukang hulaan ang password. Matapos ang ilang pagtatangka, bumukas ang screen. Ang unang bumungad sa kanya ay ang social media profile ni Nicole. Isang post na may caption na, "Visiting Nanay Rosa today. It breaks my heart to see her like this, but I will never give up on her. Hashtag, family first hashtag, love your mother-in-law." Ngunit sa ilalim ng post na yon, sa inbox ng kanyang mga messages, nakita ni Anton ang katotohanang tuluyang wumasak sa kanyang mundo. Isang voice message mula kay Ricky. "Babe, ready na ang lahat. Once na mapirmahan ng matanda ang transfer of title bukas, we'll sell it to the developer and leave Anton for good." Hindi na niya malalaman na simulat sa pool, siya lang ang nagbayad para sa luxury life nating dalawa. Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Anton. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Ang lason ay tuluyan ng kumalat, ngunit sa pagkakataong ito, ang gamot ay nasa kanyang mga kamay na. Dahan-dahang tumingin si Anton sa natutulog na si Nicole. Ang mukha nitong tila anghel sa ilalim ng liwanag ng buwan ay naging isang dambuhalang halimaw sa kanyang paningin. Sa gitna ng dilim, isang plano ang nabuo sa isipan ni Anton. Isang plano na hindi lamang magliligtas sa kanyang ina, kundi magbabalik ng hustisya sa kanilang tahanan. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang tahanan ay tila isang mapanlinlang na kumot na nagtatago sa nagbabagang apoy ng katotohanan. Nakaupo si Anton sa gilid ng kanilang kama. Pinagmamasdan ang bawat paghinga ni Nicole sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina. Ang bawat mahinahong pag-angat ng dibdib ng kanyang asawa ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ng kanyang ina. Paanong ang isang mukhang tila anghel ay nakapaglalabas ng mga salitang kasing itim ng uling? Dahan-dahang tumayo si Anton. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Lumabas siya ng silid at dire-diretsyong naglakad patungo sa balkonahe. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga dingding ng bahay na dati ay itinuturing niyang paraiso. Sa dilim ng kalsada, napansin niya ang isang anino sa tapat ng gate ni Aling Pacing. "Kuya Anton!" Isang mahinang tawag mula sa ibaba. Si Benjo, ang apo ni Aling Pacing, ay kumakaway sa kanya ng may halong kaba. Mabilis na bumaba si Anton. Ang tunog ng pag-ikot ng kandado ng gate ay tila isang pagsisigaw sa gitna ng hating gabi. Paglabas niya, agad siyang hinila ni Benjo sa isang madilim na sulok sa ilalim ng puno ng mangga. "Kuya, kanina pa ako nag-aabang sa inyo. Pinadalhan ako ni Lina ng video mula sa loob ng pasilidad." Bulong ni Benjo habang nanginginig na iniabot ang kanyang cellphone. "Kailangan niyo itong panoorin." Ngayon din, pinindot ni Anton ang play. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng kanyang ina. Ang mukhang dati ay puno ng sigla. Ngunit ngayon ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng ulan. Nakita niya ang bawat kulubot sa mukha ni Aling Rosa. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi habang ikinukwento ang kalupitan ni Nicole. "Anton, anak, hindi ako galit sa'yo. Alam kong mahal mo siya kaya ka nagbubulag-bulagan." Ang tinig ni Aling Rosa sa video ay gumaralgal. Tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. "Pero natatakot ako para sa'yo, anak. Kapag wala na ako, sino na ang magtatanggol sa'yo sa kanya? Huwag mong ibigay ang lupa, Anton. Iyon na lang ang natitirang alaala ng papa mo." Napahawak si Anton sa puno para hindi matumba. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinataksil ang kanyang puso. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Ang batang lalaki na dati ay katuwang ng kanyang ina sa bukid
ay tila muling nagising sa loob ng kanyang pagkatao. Ang bawat utang na loob na kinalimutan niya ay tila bumalik ng may kasamang matinding bigat. Kuya, may plano si Nicole bukas. Pagpapatuloy ni Benjo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ililipat nila si Lola Rosa sa isang ward na wala ng labasan. Kapag nangyari yon, hindi na natin siya makukuha. Hindi ito mangyayari, Benjo. Hindi ko ito hahayaan. Ang boses ni Anton ay naging malamig at matigas, kasing tibay ng bakal. Salamat, Benjo. Sabihin mo kay Lina, ihanda niya ang aking ina. Darating ako bukas, pero hindi para pumirma ng dokumento. Bumalik si Anton sa loob ng bahay. Ang bawat sulok na dati ay puno ng likes at branding ni Nicole ay tila naging mga saksi sa kanyang kamangmangan. Pumasok siya sa kusina at kinuha ang folder ng mga dokumento na iniwan ni Nicole sa mesa. Kinuha niya ang pluma, ngunit sa halip na pirmahan ito, dahan-dahan niyang kinuha ang isang gunting sa drawer. Ang tunog ng matalim na bakal na humahati sa papel ay tila isang musika ng paghihiganti. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang ginagawa, biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nakatayo roon si Nicole, nakasuot ng kanyang mamahaling silk robe. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga gupit-gupit na papel sa sahig. Ang kanyang maskara ng pagiging maamong asawa ay tuluyan ng natanggal. What are you doing, Anton? Pinupunit mo ang kinabukasan natin? Asik ni Nicole, ang kanyang boses ay tila isang latigo. Don't tell me naniniwala ka na naman sa mga katakata ng ulyanin mong ina. I did everything for this family. Tumingin si Anton kay Nicole, isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam at puot. Ang pamilya ay hindi binubuo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan, Nicole. Bukas, pupunta tayo sa Laguna, pero sisiguraduhin ko na ikaw ang huling taong makakakita sa liwanag ng araw bago ka mabulok sa sarili mong kasinungalingan. Nanlaki ang mga mata ni Nicole. Ang katusuhan sa kanyang isip ay mabilis na gumana. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang cellphone para tawagan si Ricky, ngunit bago pa man niya ito maabot, hinarangan na siya ni Anton. Ang katahimikan ng gabi ay bumasag sa isang matinding tensyon na tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Ganyan na ba talaga ang tingin mo sa akin, Anton? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para mapanatili ang dangal ng pamilyang ito, mas papaniwalaan mo pa ang mga guni-guni ng isang matandang hindi na malaman kung anong petsa na ngayon. Ang boses ni Nicole ay pumiyok sa tindi ng kunwaring pighati, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas, tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong tumuklaw. Nakatayo siya sa gitna ng kusina. Ang mga piraso ng pinunit na dokumento ay nakakalat sa kanyang paanan na parang mga tuyong dahon ng isang namatay na relasyon. Sa bawat paghinga niya, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa malansang amoy ng pagtatraidor. Tiningnan siya ni Anton ng diretso sa mga mata. Isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam. Huwag mo nang gamitin ang salitang sakripisyo, Nicole. Dahil sa bawat likes na nakukuha mo sa social media, bawat heart na ibinibigay sa iyo ng mga followers mo, ay katumbas ng bawat patak ng luha at bawat pasa sa braso ng nanay ko. Nakita ko na ang video. Narinig ko na ang boses mo sa telepono ni Ricky. Tapos na ang palabas. Sa pagbanggit ng pangalan ni Ricky, tila nabura ang lahat ng bakas ng pagiging maamong tupa sa mukha ni Nicole. Ang kanyang mga labi ay umangat sa isang nakapandidiring ngisi. So nalaman mo rin pala. Akala ko ba matalino ka, Anton? Pero inabot ka ng ilang taon bago mo nalaman na ang perpektong asawa mo ay may ibang mundong ginagalawan. Kung hindi ka ba naman kasi naging boring at masyadong nakatali sa nanay mong pabigat, hindi sana tayo humantong sa ganito. Mabilis na kinuha ni Nicole ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa, ngunit bago pa niya ito ma-unlock, marahas na hinawakan ni Anton ang kanyang pulso. Ang tunog ng pagtama ng buto sa buto
ay hindi binaliwala ng katahimikan ng gabi. Ibigay mo sa akin yan. Ang boses ni Anton ay gumaralgal sa galit na pilit niyang tinitimpi. Ano? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo. Para mas lalong maniwala ang mga tao na ang pamilya niyo talaga ang may problema. Hamon ni Nicole habang pilit na nagpupumiglas. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang cellphone ay tumalsik sa ilalim ng refrigerator. Ang liwanag ng screen nito ay dahan-dahang namatay. Tila ang pag-asa ni Nicole na makatawag ng saklolo sa kanyang kalaguyo. Sa kabilang panig, sa loob ng pasilidad sa Laguna, ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaupo si Aling Rosa sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga gamit ay nakabalot na sa isang maliit na plastik na sako. Sa tapat niya, nakatayo si Lina, ang caregiver na nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang flashlight. Lola, naririnig ko na ang mga yabag ng mga tauhan ni Nicole sa hallway. Papunta na sila rito para ilipat kayo sa kabilang ward. Bulong ni Lina. Ang boses ay puno ng takot. Kailangan nating lumabas sa likod, sa may daanan ng mga basura. Doon po tayo maghihintay kay Sir Anton. Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Ang bawat hakbang niya sa malamig na semento ay tila isang pakikipaglaban sa sariling kahinaan. Ang kanyang mga tuhod ay kumikirot, ngunit ang isip niya ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Sige anak, mauna ka na. Susunod ako. Habang binabagtas nila ang madilim na pasilyo, narinig nila ang marahas na pagbukas ng pinto ng silid na kakalislang nila. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatama sa sahig ay tila mga yabag ng isang dambuhalang halimaw na humahabol sa kanila. Napakapit si Aling Rosa sa braso ni Lina. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Nasaan ang matanda? Ang boses ng isang lalaki ay umalingaw sa buong gusali. Hanapin niyo sila. Hindi pwedeng makaalis yan dito bago sumikat ang araw. Sa loob ng bahay ni na Anton, ang tensyon ay tuluyan ng sumabog. Aalis tayo ngayon din, Nicole. Pupunta tayo sa Laguna. Utos ni Anton habang hinihila ang asawa patungo sa sasakyan. Hindi ako sasama! Ricky! Ricky! Hiyaw ni Nicole. Umaasang maririnig siya ng kanyang kalaguyo na marahil ay nag-aabang lamang sa kanto, ngunit walang sumasagot. Ang tanging narinig nila ay ang malakas na pagkulog sa kalangitan, isang babala ng isang malakas na bagyong paparating habang umaandar ang sasakyan ni Anton sa gitna ng madilim na kalsada patungong Laguna. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakamaling nagawa niya. Lumingon siya sa tabi niya, kung saan nakaupo si Nicole na nakatitig sa bintana. Ang mga mata ay puno ng balak na tumakas. Isang tanong ang paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Anton. Magiging huli na ba ang lahat bago niya mahawakan ang kamay ng kanyang ina? O tuluyan na bang masasakop ng kadiliman ang huling liwanag ng katotohanan sa kanilang pamilya? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Anton. You're making it look like I'm the villain here. Ginawa ko lang ang kailangan para hindi tayo magmukhang pulubi sa mata ng ibang tao. Ang hiyaw ni Nicole sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan ay tila isang matalim na kidlat na humahati sa dilim ng gabi. Ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield. Ang bawat patak ay tila isang paratang na hindi matakasan ni Anton. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat nito sa tindi ng galit na pilit niyang sinusupil. Ang tunog ng makina ng sasakyan na humahagibis sa gitna ng basang kalsada ay ang tanging musika sa gitna ng kanilang pagtatalo. Danggal? Branding? Iyan ba ang tawag mo sa pagtatapon sa sarili kong ina sa isang kulungan, Nicole? Ang boses ni Anton ay mababa, ngunit puno ng panganib. Simula nang pumasok ka sa buhay namin, unti-unti mong binura ang lahat ng totoo sa amin. Pati ang pagmamahal ko sa nanay, ginawa mong isang negosyo.
Business is life, Anton. If you want to survive in this world, you have to play the part. Sagot ni Nicole habang mabilis na binubuksan ang kanyang bag para hanapin ang kanyang compact mirror. Kahit sa gitna ng panganib, ang hitsura pa rin niya ang inuuna niya. Once we sell that land, we can start over. Somewhere far from your mother's smell of garlic and sheep powder. Ayaw mo ba yun? Hindi sumagot si Anton. Sa halip, lalong bumigat ang kanyang tapak sa silinyador. Ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay mabilis na dumadaan sa kanyang paningin. Tila mga anino ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang bawat pagkakataong mas pinili niyang yakapin si Nicole kaysa pakinggan ang piping hinaing ng kanyang ina. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang aksidente. Samantala, sa likod ng gusali ng pasilidad sa Laguna, nakatayo si Aling Rosa sa ilalim ng isang maliit na bubong ng storage area. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang manipis na duster, nagdudulot ng matinding panginginig sa kanyang mga luma ng buto. Sa tabi niya, si Lina ay balisang nakatingin sa kanyang relo. Lola, naririnig ko na ang mga yabag nila sa loob. Malapit na sila sa back exit. Bulong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at lamig. Kailangan nating lumipat sa may mga malalaking basurahan. Doon, hindi nila tayo agad makikita. Dahan-dahang humakbang si Aling Rosa. Ang bawat pagtapak niya sa basang semento ay tila isang mabigat na sakripisyo. Ang amoy ng nabubulok na basura at basang lupa ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit mas pinipili niyang amuyin ito kaysa ang amoy ng gamot sa loob ng kanyang silid. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa kanyang bulsa, ang maliit na recorder. Ang tanging sandata na magbabalik sa kanya sa piling ng kanyang anak. Biglang bumukas ang pintuan ng exit. Ang tunog ng marahas na pagtama ng bakal sa dingding ay bumasag sa katahimikan ng ulan. Ang liwanag ng isang malakas na flashlight ay nagsimulang gumala sa paligid. Nasaan ang matanda? Alam kong hindi pa yan nakakalayo. Sigaw ng head nurse, ang boses ay puno ng katusuhan. Huwag niyo silang hayaang makalabas ng gate. Mapapagalitan tayo ni Ma'am Nicole. Napakapit si Aling Rosa sa braso ni Lina. Ang kanilang mga hininga ay tila naging maliliit na usok sa lamig ng gabi. Ang bawat yabag ng mga tauhan ng pasilidad ay tila papalapit ng papalapit sa kanilang pinagtataguan. Ang tibok ng puso ni Aling Rosa ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na pagkakahuli. Sa kabilang dako, ang sasakyan ni Anton ay marahas na huminto sa tapat ng gate ng pasilidad. Ang tunog ng mga gulong na kumakalos sa graba ay tila isang hudyat ng digmaan. Bago pa man makapagsalita si Nicole, mabilis na lumabas si Anton at kinalampag ang bakal na gate. "Buksan niyo ito! Ngayon din!" hiyaw ni Anton. "Babe, wait! Huwag kang mag-eskandalo!" Sigaw ni Nicole habang nagmamadaling bumaba. Ang kanyang mamahaling takong ay bumaons sa maputik na lupa. "You're ruining my reputation. Wala na akong pakialam sa reputation mo, Nicole. Ilalabas ko ang nanay ko rito kahit pagibain ko ang buong gusaling ito." Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang mabilis ding huminto sa likuran nila. Bumaba ang isang lalaki, si Ricky. Ang lalaking may tattoo na RV ay may hawak na isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na tapusin ang plano nila ni Nicole. "Babe, sa likod tayo! Dun sila dadaan!" Sigaw ni Ricky kay Nicole. Napalingon si Anton. Ang galit na matagal nang nakaimbak sa kanyang dibdib ay tuluyan ng sumabog. Ang paghaharap ng 3 taong sumira at nagtangkang bumuo sa buhay ni Aling Rosa ay naganap sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan ay tila nagpapakita ng mga anyo ng katotohanan. Ang katotohanan sa gabing ito, may isang pamilyang tuluyang mawawasak at may isang inang muling mabubuhay.
Ang tunog ng papalapit na mga yabag ni na Ricky at Nicole patungo sa likod ng pasilidad ay tila isang karera patungo sa huling hantungan. Sino ang unang makakarating kay Aling Rosa? Ang anak na nagsisisi o ang mga ahas na handang pumatay para sa pera? Ibigay mo sa akin ang recorder na yan, matanda. Huwag mong hintayin na saktan ko ang batang ito bago ka sumunod sa gusto ko. Ang hiyaw ni Nicole ay halos malunod sa malakas na dagundong ng kulog, ngunit ang talim ng kanyang boses ay bumasag sa bawat hibla ng pag-asa ni Aling Rosa. Sa ilalim ng madilim na shed sa likod ng pasilidad, nababalot ng putik ang duster ng matanda. Hawak-hawak ni Ricky si Lina sa braso. Ang mukha ng lalaki ay tila isang demonyong walang awa habang pilit na pinipihit ang kamay ng batang caregiver. Ang ulan ay patuloy na humahagupit. Tila nakikiramay sa panginginig ng mga tuhod ni Aling Rosa. Nicole, maawa ka. Pati ba ang batang ito ay idadamay mo sa kasamaan mo? Mahinang hikbi ni Aling Rosa. Ang kanyang nanginginig na kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa. Mahigpit na hawak ang maliit na itim na recorder. Sa gitna ng lamig at takot, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang alaala ng kanyang anak na si Anton. Ang anak na nais niyang iligtas mula sa mapanirang pag-ibig ng babaeng nasa kanyang harapan. Awa? Wala sa vocabulary ko ang awa, Nanay Rosa. Simula nang pumasok ako sa pamilya niyo, wala akong ibang inisip kundi kung paano tayo aangat. Pero ikaw, laging nakaharang, laging amoy luma, laging amoy kahapon. Pagalit na lumapit si Nicole at sinampal ng malakas ang matanda. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Aling Rosa ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mas masakit pa sa anumang latigo. Napaupo si Aling Rosa sa maputik na semento. Ang lasa ng dugo sa kanyang labi ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng back exit ay marahas na bumukas. Nicole! Ricky! Ang boses ni Anton ay tila isang hatol na nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakatayo siya roon, basang-basa ng ulan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit ng makita ang kanyang inang nakahandusay sa putikan habang si Nicole ay nakatayo sa itaas nito na tila isang malupit na reyna. Sa likod ni Anton ay ang ilang mga tauhan ng pulisya at si Benjo na hawak ang kanyang cellphone, naka-livestream sa social media account na dati ay pag-aari ni Nicole pero ngayon ay kinontrol na ng bata. Babe! Anton! Let me explain! Sinaktan ako ng nanay mo. Kinuha niya ang gamit ko. Mabilis na nagbago ang anyo ni Nicole. Pilit na humahakbang patungo kay Anton habang nagpapahid ng pekeng iyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na gumana ang kanyang mahika. Sapat na, Nicole. Nakita ko ang lahat. Narinig ng buong mundo ang bawat salitang binitawan mo, sabi ni Anton. Ang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. Itinaas ni Benjo ang cellphone. Ipinapakita ang libu-libong komento ng mga taong dati ay humahanga kay Nicole pero ngayon ay nagmumura at nasusuklam sa kanyang tunay na anyo. Ang salamin ng pagkukunwari ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Hindi na nakapag-isip si Ricky. Binitawan niya si Lina at nagtangkang tumakas patungo sa itim na sasakyan, ngunit mabilis siyang naharang ng mga pulis. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanyang mga pulso ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanilang madilim na plano. Anton, please, huwag mo akong iwan. Pagsusumamo ni Nicole habang nakaluhod na ngayon sa putikan, ang kanyang mamahaling bestido ay tila isang basahang walang halaga. Mahal kita, Anton. Lahat ng ito ay para sa atin. Hindi siya tiningnan ni Anton. Sa halip lumapit siya sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuhat si Aling Rosa mula sa putikan. Tila binubuhat ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang init ng katawan ni Anton ay naging lunas sa lamig na nararamdaman ni Aling Rosa. Patawarin mo ako, nanay. Patawarin mo ang pagiging bulag ko. Bulong ni Anton habang nakayakap ng mahigpit sa ina. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga mukha ay tila naghuhugas sa bawat sakit at pait ng nakaraan.
Inilabas ni Aling Rosa ang recorder mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Anton. Tapos na anak, tapos na ang lahat. Habang isinasakay si Nicole sa loob ng sasakyan ng pulis, ang kanyang huling hiyaw ay hindi na marinig dahil sa lakas ng ulan. Ang bahay na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kadiliman ng Laguna, isang mag-ina ang nanatiling magkayakap, duguan, pagod at puno ng putik, ngunit sa wakas ay malaya na. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Aling Rosa habang nakasandal sa dibdib ng kanyang anak. Ang sugat ba sa puso ay tuluyan ng hihilom? O ang mga pilat nito ang magsisilbing paalala ng isang pag-ibig na muntik nang mawala? Ang sikat ng araw ay marahang sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng niyog, nagbibigay ng gintong liwanag sa lumang hagdanan ng kanilang bahay sa probinsya. Ang halimuyak ng bagong aning palay at ang alat ng dagat na dinala ng hangin ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapatahimik sa bawat sugat ng nakaraan. Wala na ang malamig na semento ng Manila, wala na ang mapanlinlang na kislap ng mga ilaw ng syudad. Dito, ang bawat tunog ay tila isang awit ng kalikasan, ang marahang pag-aspas ng mga dahon at ang masayang paglipad ng mga ibon sa asul na kalangitan. Nakatayo si Anton sa balkonahe, bitbit ang isang baso ng mainit na kape. Pinagmamasdan niya ang kanyang ina na si Aling Rosa, na abala sa pagdidilig ng mga tanim na gumamela sa kanilang maliit na bakuran. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasama ng kagaanan, malayo sa panginginig at takot na bumalot sa kanya noong mga nakaraang buwan. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakita ni Anton ang tunay na ngiti sa mga labi ng kanyang ina, isang nangiting hindi kailangan ng kamera o social media para maging totoo. Nanay, tama na po yan. Baka mapagod kayo, mainit na ang araw. Tawag ni Anton habang dahan-dahang bumababa ng hagdan para lapitan ng ina. Lumingon si Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Ayos lang ako anak, masarap sa pakiramdam ang ganitong pagod. Parang hinihugasan ng pawis ang lahat ng bigat na naramdaman ko sa syudad. Inalalaya ni Anton ang ina patungo sa silong ng isang malaking puno ng mangga. Doon, sa ilalim ng malawak na lilom, naupo silang mag-ina sa isang mahabang bangkong kahoy. Kinuha ni Anton ang kamay ng ina at dahan-dahang hinaplos ang mga kulubot nito. Ang bawat linya sa palad ni Aling Rosa ay tila isang mapa ng kanyang sakripisyo. Patawarin niyo ako, nanay. Hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. Sa bawat gabing pinabayaan kitang kumain sa sahig. Sa bawat sandaling naniwala ako sa kasinungalingan ni Nicole. Mahinang bulong ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila isang huling hininga ng kanyang pait. Hinawakan ni Aling Rosa ang pisngi ng anak. Ang haplos niya ay tila isang gamot na humihilom sa bawat sugat ng kalooban ni Anton. Anak, ang sugat ay natatuyo rin. Ang mahalaga ay narito tayo ngayon, magkasama. Ang katotohanan ay parang araw. Maaring matakpan ng ulap, pero hinding-hindi ito mapapatay ng dilim. Nakikita mo ang katotohanan at sapat na yon para sa akin. Nabalitaan nila noong isang linggo na tuluyan ng nahaharap sa mga kasong estafa at child endangerment si Nicole, pati na rin si Ricky. Ang bawat branding at likes na pinahalagahan ni Nicole ay naglaho ng parang bula, napalitan ng puot mula sa publiko. Ang salaming binuo niya upang itago ang kanyang tunay na anyo ay tuluyan ng nagkapira-piraso at wala ng anumang filter ang makakabuo nito muli. Ngunit sa puso ni Aling Rosa, wala nang puwang ang puot. Ang katarungan ay nakamit na at sapat na yon para makatulog siya ng mahimbing sa gabi. Babalik na po tayo sa dati, nanay. Magtatanim tayo, magluluto ng paborito nating tuyo at sinangag ng walang nagagalit. Pangako ni Anton habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng ina.
Tila bumabalik sa pagiging isang batang munting nahanap muli ang kanyang tahanan. Ang katahimikan sa paligid ay naging isang banal na sandali ng paghihilom. Ang bawat pintig ng kanilang puso ay tila nagsasabing ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng taong nakatingin, kundi sa lalim ng malasakit sa gitna ng katahimikan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid, alam ni Aling Rosa na sa wakas, tapos na ang bagyo. Ang bawat hakbang patungo sa bukas ay puno na ng pag-asa. Ang pamilyang muntik ng mawasak ay nahanap muli ang pundasyon nito. Isang pundasyong binuo hindi sa buhangin ng pagkukunwari, kundi sa matibay na bato ng katotohanan at wagas na pagmamahal ng isang ina. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang pag-agos ng malinis na tubig sa isang batis, hinuhugasan ang bawat bakas ng putik na iniwan ng nagdaang bagyo. Sa isang maliit na bayan sa Pangasinan, kung saan ang bawat umaga ay binabati ng tilaok ng manok at ang bawat hapon ay hinahaplos ng amoy ng bagong saing na kanin, doon nahanap ni Aling Rosa at Anton ang isang buhay na hindi kailanman mabubuo ng anumang filter sa cellphone. Sa loob ng isang kulungan sa Maynila, ang mga pader ay tila naging mga piping saksi sa unti-unting pagkalanta ng kagandahan ni Nicole. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang mga disenyong bestido, at higit sa lahat, wala na ang libu-libong tao na dati ay pumapalakpak sa bawat galaw niya. Ang salaming tinitingnan niya ngayon ay hindi na nagpapakita ng isang influencer, kundi isang babaeng kinain ng sariling ambisyon at kasinungalingan. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng rehas, kundi sa anyo ng katahimikan. Isang katahimikan kung saan wala nang nakikinig sa kanyang mga kwento. Ngunit sa malayo, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, ibang uri ng katahimikan ang tinatamasa ni Aling Rosa. Nakaupo siya sa kanyang tumba-tumba, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng isang maliit na damit para sa darating na anak ni Lina, ang caregiver na itinuring na rin nilang pamilya. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang himig ng paghilom. Hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri sa takot. Sa halip, ang mga ito ay puno na ng sigla at layunin. Nanay, luto na po ang paborito ninyong ginisang ampalaya. Tawag ni Anton. Habang lumalabas ng bahay, suot ang isang simpleng t-shirt at tsinelas. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang bigat ng pagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay malinaw na muli. Tila isang salaming bagong punas, sumasalamin sa katotohanang ang pinakamahalagang tagumpay ay ang makitang masaya at ligtas ang kanyang ina. Natanaw ni Aling Rosa ang isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding ng kanilang balkonahe. Lumapit siya rito at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon. Nakita niya ang bawat kulubot, ang bawat puting buhok, at ang bawat marka ng kanyang edad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya nakita ang isang pabigat. Nakita niya ang isang babaeng lumaban, isang inang nagpatawad, at isang pusong nanatiling wagas sa gitna ng kadiliman. Napagtanto ni Aling Rosa na ang katotohanan ay parang samyo ng sampagita, maaring maliit at hindi kapansin-pansin sa una, ngunit ang bango nito ay nananatili, sumusuot sa bawat sulok ng pagkatao at hinding-hindi malulunod ng anumang mabangong kemikal ng pagkukunwari. Anak, ang buhay ay hindi isang palabas na kailangang palaging maganda sa mata ng iba. Mahinang sabi ni Aling Rosa habang inaalalayan siya ni Anton patungo sa mesa. Ang tunay na ganda ay matatagpuan sa mga sandaling walang nakatingin, kundi ang Diyos at ang sarili nating konsensya. Ngumiti si Anton at hinalikan ang noo ng ina. Alam ko na po, nanay. Sa wakas, malinaw na po ang lahat. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng kulay ube at ginto sa kalangitan, ang mag-ina ay nagsimulang kumain.
Walang kamera, walang likes, walang comments. Tanging ang tunog ng kanilang mga tawa at ang init ng tunay na pagmamahal ang pumuno sa silid. Ang bumasag sa salamin ay hindi ang puot, kundi ang lakas ng katotohanan. Isang katotohanang magsisilbing liwanag sa kanilang mapayapang bukas.